Okay, so magandang umaga mga grade 8. So, kagaya ng sinabi ni Sir, so gagawin ko kayo ng mga video lessons ngayong second quarter. And then, kung kayo ay bago dito sa aking channel, so mag-subscribe na, i-hit yung inyong notification bell para kada upload ni Sir ng video ay mano-notify kayo, And then, syempre, pag nakatulong naman itong video na ito, so hit nyo na rin yung like button, and then mag-comment kung talagang ito yung nakatulong sa inyo. Okay? So, ito ang first topic natin sa second grading, linear inequality in two variables, And then, ito yung mga learning task. So, learning task number 1, kalimitan ay review. Review, and then, syempre may pahapyaw na yung about sa ating topic. Okay? Sagutan natin to. So, learning task number 1, give the equation or inequality described by each graph. So, ibig sabihin, ito yung graph, tatlo yung given sa atin. So, ano daw yung equation or inequality described nitong graph na ito? Okay, so na ito yung y-axis natin, and then ito yung x-axis. So, hindi nalagyan ni sir ng name. So, lagyan natin para hindi malito. So, y-axis, and then ito ay x-axis. And then, ito yung graph na tinutukoy sa atin, So, isa siyang straight line. And then, nagkaroon siya ng point of intersection dito along x-axis lang, So, ibig sabihin, lahat ng nandito ay solution ng ating graph, nung ating linya. So, ibig sabihin, so siya ay tumamay sa x, so walang iba kung dito ay x is equal to 3. So, yun lang. So, kahit pa saan niya ay pumunta doon, ang x lang niya ay talagang equal sa 3. Okay? Napakadali ng learning task number 1. So, hindi siya inequality, siya ay equation. So, parang review lang, kasi ang topic natin ay inequality. In two variables pa. X lang yan, di ba? Okay, so number 2. Okay, so sa number 2 ay makikita natin ay meron na tayong shade. Pati yung number 3. So, pag may shade na, so ibig sabihin yan ay yung may shade, yun yung pataas. So, ito ay pataas. Ibig sabihin ay inequality na. Hindi na kagaya nitong number 1 na ito ay equation, equal sign. Ibig sabihin ng inequality, gagamit tayo ng greater than, less than, or greater than or and equal to. So, mga ganun, Sagutan natin to. So, dito sa number 2, yung graph natin, yung line natin ay dito naman sa y-axis, Along y-axis. Dito, x-axis. And then, dumaan siya sa 2. So, kagaya ng sinabi ko kanina, ito inequality na kasi may shade. Ibig sabihin, yung ating solution ay nandito sa pataas. So, yun ay So, pataas, ibig sabihin, greater than 2. Okay? So, tingnan natin. So, ibig sabihin, ito ay y. So, lagyan natin ito ng box. Baka mamaya kayo ay, para pag may box, final answer, So, y, kasi y-axis yan. Y, greater than 2, Greater than 2. So, tingnan, ito ay isang solid na line. So, ibig sabihin yung 2 ay kabilang. Kabilang sa solution. Kaya ilalagyan natin ng equal sign, So, okay. Basahin uli ni Sir number 2. Final answer natin, y is greater than or equal to 2. So, ibig sabihin yung 2 ay kasama. Okay? And then, mas lalo niya yung maunawaan pagdating natin na number 3. Okay. So, tingnan nyo yung line. So, siya ay broken line. So, siya ay broken line. And then, so, lagyan ulit natin ito ng pangalan. Label, x-axis. Ito ay y-axis, x-axis. Okay. So, dito, ito ay along x-axis, negative 2.
kaya lang siya ay broken line. So, ibig sabihin, pag broken line, yung negative 2 ay hindi siya kasama. Pero buhat doon sa pakaliwa, lahat ng value papunta rito ay kasama na. So, paano ko sasagutan yon? So, ibig sabihin, so, x ha, x, kasi dito kanina ay y ito. So, sa x-axis tayo. So, x, so, ibig sabihin ay paliit yung value. So, ibig sabihin less than, Kasi, pag buhat dito, negative 2, negative 3, naliit yung value. Ibig sabihin ay less than. X is less than. Paano ba ang less than? Okay. So, yun. Less than negative 2. Sir, kasama po ba kayong negative 2? Lalagyan po ba kayo ng equal sign? So, hindi. Bakit? Kasi hindi nga siya kasama. Yun ay broken line. Okay? So, again, tandaan, para sa learning task number 1, pag solid line, so kabilang, So, greater than or equal to. And then, pag solid line yun naman, pag broken line naman, so ibig sabihin, siya ay hindi siya kabilang. So, makikita nyo, hindi ako nagkaroon ng equal. So, yun ay inequality. Okay? So, yun yung ating learning task number 1. Sagutan na natin yung ating learning task number 2 kasi yan naman ay tatatlo. So, ginawan ko rin kayo. So, learning task number 2 natin. So, ready sir para sa ating mga gawain. So, learning task number 2, choose two ordered pair that will satisfy the inequality. Okay. So, isa-satisfy natin yung inequality. So, wala tayong ibang gagawin dito kundi i-substitute itong mga ordered pair na ito dun sa x and y. Okay, unahin na natin ito. Itong 2. So, tatandaan nyo lagi. Ang first ordered pair, so yun yung abscissa, ito ay x, ito ay y. So, lagyan nyo na ng tanda. Sulatan nyo, ito ay x, ito ay y, x, y, x, y. So, para hindi na kayo malito sa pag-substitute itong formula. Okay. Unahin natin. So, y, sulat na muna natin to. Y is less than x plus 3. Okay. So, buhat dyan, yung y, so, i-substitute ko yung 5. 5 is less than, 3. Yung x. Okay, ang x ay 2, and then plus 3. And then 5 is greater than 2 plus 3 is, okay, 5. So, tama kaya yung statement, 5 is greater than 5. So, mali. So, ibig sabihin, so, dito, tatanggalin na natin to. Hindi na ito kabilang. So, lagyan natin ng pananda. Ano kayang ilagay natin? Okay, so, gawin kaya nating x, Okay, so, ibig sabihin, gamit tayong red ball pen. So, hindi na ito kabilang. X na ito. Hindi natalab. So, gumamit tayo ng ibang kulay. So, tanggal na sa pamimilian yung first ordered pair. So, dahil dito. So, hindi siya. Okay. Next. Number 2. Yung second ordered pair. Okay. Isulat ulit natin. Y is greater than, less than x plus 3. Okay. So, ang x natin, ang y natin, na yun 2. Kamali to, y is 2, na yun 2. And then, less than, x is 5. X na yun, x 5. And then, plus 3. So, 2 is less than 5 plus 3 is 8. Tama ba? Ang 2 daw ay less than 8. Okay, so tama. So, lagyan natin ito ng check. Okay, so ibig sabihin ito ay kabilang. So, tama ito. Okay. So, check yan ha. So, ito ay will satisfy the inequality. So, may dalawa pa tayo.
yung ating inequality, y is less than x plus 3. Okay, so tingnan. Ang up, parehas ang value, ano? Parehas negative 5. So tingnan natin, y is negative 5 less than x, negative 5 plus 3. So negative 5 is less than negative 5 plus 3 is, so mas malaki yung negative, kaya na yung negative 2. Okay, tingnan. Mas maliit ba yung value ng negative 5 sa negative 2? Okay, yes. Mas maliit, ano? So, less than. So, ibig sabihin, lagyan ulit natin ito ng check. Okay, so tama ito. Less than. So, next. Last pair. So, y is less than x plus 3. Okay? So, y, so 0. Less than, so x is 4 plus 3. Okay? And then 0 is less than 4 plus 3 is 7. Okay, ang 0 ba ay mas maliit kaysa 7? Okay, yes na yes, ano? So, lagyan ulit natin ito ng check. Okay, so dun sa apat na ordered pair, isa lang yung natanggal, ano? So, ito ang sagot natin, Han. So, nilagyan ko lang ito ng check. Ito ang sagot natin. Okay? Kayo na ang bahalang, ang tawag dito, maglagay sa answer sheet. Ilagay nyo to ordered pair, ha? Pag sinabi nating ordered pair, so yan ay nakalagay sa close and open parenthesis. So, ilagay na nga natin ang sagot natin dito. Final answer, we have, dito na, para kita. Final answer, we have 5, 2. And then, ano pa yun? Negative 5. Negative 5. Okay, and yung 4, 0. Okay, so tatlo yung ordered pair. So, lagyan natin ng box. Ito yung final answer natin. Okay. So, next, number 2. So, ito ay 5, ano? So, number 2. So, ganun din. Isulat muna natin yung ating inequality. We have 3x plus y is greater than 10. Okay. So, xy, para hindi tayo malito. Lagyan nyo, ano? So, 3. Ang x natin dito ay negative 1 plus the value of y, 2, then greater than 10. Okay. 3 times negative 1 is negative 3 plus 2, so greater than 10. Next, negative 3 plus 1 is, so mas malaki yung negative, kaya na yung negative 1 is greater than 10. Okay, solo na. Tama kaya yung statement ng inequality? So, hindi ano, mas malaki ba yung negative 1 sa 10? So, definitely not. Ano? So, ibig sabihin ito ay hindi. So, x natin ulit ito. Mas malaki yung 10 kaysa sa negative 1. Okay? Next. So, second pair. We have 3x plus y greater than 10. So, 3. So, positive 1 yung x. Plus. So, y is 10, then greater than 10. So, 3 times 1 is 3, plus 10, then greater than 10. 3 plus 10 is 13, greater than 10. So, mas malaki ba yung 13 kaysa sa 10? Okay, yes. So, ibig sabihin ito ay kabilang, ano? Sa ating ordered pair na magsasatisfy dito sa ating inequality. May dalawa pa. So, again, sulat ulit natin. 3x plus y is greater than 10. So, 3 times the value of x, 3, plus yung ating y, 1, greater than 10. 3 times 3 is 9. Plus 1, then greater than 10. 9 plus 1 is 10. Greater than 10. Kita nyo? Ang 10 daw ay mas malaki sa 10. So, hindi sila ay equal. Dapat ay equal sign. So, ibig sabihin, so, hindi siya kabilang x na ito. Ano? Number 2.
Number 2, last pair. Okay, and then, so nandito na tayo, last ordered pair natin. So we have 3, so parehas lang naman. Sulat ulit natin yung ating inequality. 3x plus y is greater than 10. Okay, and then 3, the value of x, 3, plus y, so y natin ay 3, then greater than 10. 3 times 3 is 9, plus 10, and then greater than 10. 9 plus 3 is, how many? 12, ano? So 12 is greater than 10. So mas malaki ba yung 12 kaysa 10? Okay, so yes na yes, ano? Ibig sabihin ito ay kabilang. So lagyan natin check. Okay, final answer natin. So final answer natin ay 1, 10 ang ordered pair, and so ito 3, 3, ano? 3, 3. Again, ordered pair yan. So huwag kakalimutan ilagay sa close and open parenthesis. And ilagyan natin ang box. Final answer natin. Okay, next, number 3. So ito yung 1 to 5. So number 3 muna, ano. So given 2y plus x is greater than or equal to 5. Ano? 2y plus x is greater than or equal to 5. So tingnan natin. Sulat natin, ha. We have 2y plus x greater than or equal to 5. So x, y. 2 times the value of y, which is 2, plus x, so yun, 1, is greater than or equal to 5. 2 times 2 is 4, then plus 1 greater than or equal to 5. 4 plus 1 is 5, greater than or equal to 5. O, tingnan. So 5 is greater than 5, so hindi, ano, kaya lang ay may equal to, ano, 5 is greater than or equal to 5. Ibig sabihin kasama talaga sa solution set. So ibig sabihin, okay, tama yan. So yan ay tama. So check tayo dito. Okay, next. So next ordered pair natin, 0 and 4. So lagyan natin x, y. Isulat uli natin yung inequality. 2y plus x is greater than or equal to 5. 2 times y, which is 4, plus x, 0 ang x natin, greater than or equal to 5. 2 times 4 is 8, plus 0, so hindi ko na ilalagay yung 0, ano, greater than or equal to 5. So 8 is greater than 5, ano, so mas malaki. So dun pa lang sa statement na yun, hindi na yung equal, no? Mas malaki yung 8, so ibig sabihin yes ito, ano. So kabilang, so yan, check natin. Okay. Next ordered pair, we have 2, 2. So ito ay x, y. So 2y plus x greater than or equal to 5. 2 times 2 plus x is 2 greater than or equal to 5. 2 times 2 is 4. Then plus 2 greater than or equal to 5. 4 plus 2 is 6 greater than or equal to 5. Okay. So mas malaki yung 6, ano, kaysa sa 5. So ibig sabihin kabilang din ito, ano. Okay, check. Next, last pair. So ito ay x, ito ay y. So 2y plus x greater than or equal to 5. 2 times y, na ito yung y natin, negative 5, plus x, which is negative 1, greater than or equal to 5. 2 times negative 5 is negative 10, plus negative 1, greater than or equal to 5. So may utang akong 10, dagdagan ko ng utang na isa, so lumaki yung utang, naging 11, greater than or equal to 5. So mas malaki bagay yung negative 11 kaysa sa 5? So hindi, ano? So ibig sabihin ito ay hindi siya kabilang. So ito ay hindi, ano?
Okay, final answer natin. Muli natin isulat. So, yun, may check. 1, 2, ordered pair. 1, 2, ano pa? 0, 4. And, ano to? 2, 2. Okay. Then, lagyan natin ng box. Okay, so yun yung ating final answer. Okay, number 3 yan. So, number 4, ay ito sa kabila. So, para medyo matipid. Okay. Sulat na natin yung equation. 3x minus 2y less than or equal to 10. So, we have 3x minus 2y less than or equal to 10. So, ito yung x, ito ay y. 3 times the value of x, which is 5, minus 2 times the value of y, which is 1, greater than or equal to 10. Okay? 3 times 5 is 15. Then, minus 2 times 1 is 2, less than or equal to 10. 15 minus 2 is 13. So, less than or equal to 10. So, less than ba ang 13? Mas maliit ba yung 13 sa 10? So, hindi. Ano? Okay. So, hindi ito kabilang. So, lagyan natin ng X para hindi natin kasama. Okay? Next, ordered pair ay 0 and negative 5. So, X and Y. 3x minus 2y is less than or equal to 10. So, 3 times the value of 0, x is 0, minus 2. Ang y natin ay negative 5, greater than or equal to 10. Okay? So, 3 times 0 is 0. So, kahit hindi ko na isulat, 3 times 0 is 0. So, hindi ko na isusulat. And then, negative 2 times negative 5 is positive 10. So, less than or equal to 10. So, less than or equal to 10. So, pwede ba? Okay, kasi equal. Pareha silang 10, ano? So, na ito may equal sign. So, ibig sabihin siya ay kasama. Lagyan natin ng check. Kasi may equal or equal to. So, na ito. Less than or equal to. Next ordered pair. Negative 1, negative 6. Sulat ulit natin. 3x minus 2y less than or equal to 10. Lagyan natin x, y. Okay? So, 3 times x is negative 1 minus 2 times negative 6 ang ating y greater than or equal to 10. 3 times negative 1 is negative 3. And negative 2 times negative 6 is positive 12. Negative times negative, positive 12. Greater than, less than or equal to 10. Negative 3 plus 12 is positive 9. Less than or equal to 10. So, yung 9 ba ay mas maliit sa 10? Okay, yes. So, ibig sabihin, final, kasama siya, sa ating pipiliin. Okay? Last ordered pair. So, ito ay x, ito ay y. 3x minus 2y is less than or equal to 10. So, 3 times the value of x, which is 10. Lucky. Minus 2 times the value of y, which is 2. Greater than or equal to 10. So, 3 times 10 is 30. 2 times 2, so minus 4. Greater than or equal to 10. 30 minus 4 is 26. Less than or equal to 10. So, mas maliit daw ba yung 26 kaysa sa 10? So, hindi. So, ibig sabihin, hindi ito kabilang. So, lagay X. So, ang sagot natin para sa number 4 ay dadalawa. Dito natin lagay sa taas. So, yun ay 0, negative 5, and negative 1, negative 6. So, negative 5. Okay. Final answer, lagyan ng box.
Okay, number 4, yun ano. Number 5. So number 5, so 5x plus 3y is greater than 15. Okay? So ito ay x, ito ay y. So 5 times the value of x, yun ay 2. And then plus 3 times the value of y, which is 1, greater than 15. Okay? 2 times 5 times 2 is 10. Plus 3 times 1 is 3. Greater than 15. Okay? 10 plus 3 is 13. So, greater than 15. So, mas malaki ba yung 13 sa 15? So, hindi. Ano? Ibig sabihin, so, hindi siya kasama. X na natin yan. Next. So, isulat uli natin yung inequality. 5x. Bakit yun ay 3? Sorry. 5x plus 3y greater than 15. Okay? Then 5 times the value of x. Ito yung x, ito yung y. X is negative 3 plus 3 times the value of y, which is 1, greater than 15. 5 times negative 3 is negative 15 plus 3 times 1 is positive 3. Then copy, greater than 15. Negative 15 plus 3. So, mas malaki yung negative. So, yun ay negative 12 greater than 15. Okay. Mas malaki ba yung negative 12 kaysa sa 15? So, ibig sabihin, hindi ano. Kaya nga negative eh. Ibig sabihin, hindi siya kasama. X na natin yan. Okay. Next ordered pair natin, 0 and 6. Ito ay x, ito ay y. 5x plus 3y greater than 15. Okay? Paulit-ulit yung process, pero pag ito ay ginawa nyo, so masasanay kayo, ano? So habang kayo ay nagsasagot, kung pinapanood nyo tong video na to, so mas lalo kayong masasanay. And then, so 5, substitute natin yung value ng x, which is 0. So nandito pa tayo, ha? Baka mamaya mapalagay ito, ano? Plus 3 times the value of y, 6, greater than 15. So, copy lang, ano. So, 5 times 0 is 0. So, hindi ko na ilalagay. 3 times 6 is 18. Ano? Greater than 15. So, mas malaki ba yung 18? Okay, so yes. Mas malaki yan, ano. So, lagyan natin ito ng check. Okay, last. So, 2 and positive 2, ano. Sulat uli natin. 5x plus 3y greater than 15. So, 5 times the value of x, 2, plus 3, and then 2 uli yung y, greater than 15. 5 times 2 is 10, plus 3 times 2 is 6. Then, copy, greater than 15. 10 plus 6 is 16, greater than 15. Okay? So, mas malaki ba yung 16 sa 15? Yes. Ano? So, ibig sabihin ito ay kasama. Okay. Final answer natin yung may check. So, dadalawa. 0, 6 and 2, 2. Okay. Then, lagyan natin box. Okay. So, yun lang muna at medyo mahaba ng ating video. So, ito ay sagot natin sa learning task number pangilan to? 2. Ano? And then yung nauna natin, learning task number 1. So, again, ito ay para sa inyong mga grade 8. So, sa taon, ay di mag-grade 9 na kayo. So, sawa kayo sa mga video lessons na sir. Ano? So, again, pag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Sir Inoy, so, libreng math tutorial. Talagang pinag-ano ni Sir, ano? Para magkaroon man lang kayo ng kaalaman, ano?
So, maraming salamat. So, yung susunod na mga learning task, mag-graph tayo ng inequality. So, abangan nyo. Okay? Bye-bye.